Luto ang sigaw ni Ronjay Abarrientos matapos ang finals sa pagitan ng SJA Pilipinas at ang Taiwan National Team A. Walang maganda ay panalo ang ating kupunan sa kabila ng mga obserbasyon ng karamihan. Kung luto nga ba ito ay isa itong lutong hilaw at ganyan naman lagi kung ikaw ang host team dahil sila ang unang sisilipin. Sa totoo lang sa aking nakita sa finals game, yes, big shot ang binitawan ni Kiefer Ravena pero naging underrated ang mga clutch baskets ni Ronjay Abarrientos. Kung kay Kiefer ang fourth quarter, na kay Ronjay ang overtime. Ang matindi ay mga catch and shoot ang binitawan ni RJ at tama ang sinabi ni Coach Tim Cone na ang mas nakakababatang Abarrientos ay efficient sa tres. Ito yung maganda kay Ronjay. Hindi takot magkamali at kung confidence level ang pag-uusapan ay dyan na nga ang pamangkin ni Johnny A and even compare it sa mga ibang national team players. The bigger the confidence, the bigger the shot he will take. So kanyang point guard ang hindi pa natin nakikita sa iba ngayon kaya nag-iisa itong si RJ. So for this Jones Cup ay mahalaga ang naging papel ni Abarrientos. Sa kabilang banda ay naging point of interest sa mga basketball fans ang SJ import na si Chris McCullough. Well, maraming nagsasabi na binenta niya ang laban pero sa depensa ni Simak ay hindi niya ito magagawa. So lumalabas sa bad day para sa kanyang laro. Pero ang kinokonek ng karamihan na si Simak ay pabor sa host team na kinukuha siyang naturalize. Well, sa aking research ay nung March pa ito kinukuha ng Taiwan at may lumabas na balita na payag ito na ma-naturalize. Pero hindi lang umusad ang proseso. So ang natuloy ay ang 7-footer na nakaharap natin na si Brandon Gilbeck. Ang napabalita naman noong isang araw tungkol sa pag-naturalize kay Makolo na nilabas ni Coach Charles Chu ay isang follow-up kung gusto niya bang magpatuloy sa naturalization. Pero ang sagot ni Makolo ay hindi pa siya sigurado. Dagdag ni Makolo na siya naglaro sa Jones Cup para mag-compete at para sa SGA at hindi para i-represent ang magkabilang bansa.